Good morning ulit mga ka-agritipeds, kamanaron, ka-farmers, ka-magsasaka. At ngayong araw ay January 29, 2024. Sa oras ng alas 6 na. Medyo late tayo pumunta dito. Alam nyo naman na sobrang lamig na ng panahon. Ayan, at napansin natin may hamog. Kaninang umaga naman, ika 3 days na humahamog na. Okay? At itong palay naman natin ay okay naman, balansyado. At gustong gusto niya yung hamog, or kahit umulan man yan ay gustong gusto niya para makabinat. Okay? Ito, wala naman tayong gagawin dyan. Natabasan na natin yun. Makikita nyo mamaya. Yung trinabaho natin, wala nang masyado. Hinihintay lang natin na makarecover yung mga parts na malalalim. Yung nagiging acidic at hindi pa natuyuan, para hintayin natin makarecover konti bago tayo magpapasok ng tubig. Malapit na, mga na siguro, mga 1 to 2 days magpapapasok na tayo para buminat naman yung palay natin. Kung walang masipsip, hindi rin maganda. At nakita nyo itong hawak natin, para hindi kayo mabitin. Ayan, yun yung sensor nya dyan sa taas, yung kulay yan o parang violet dyan. Yan yung reading, measurement nya. Yan yung neutral na pH talaga. Kikita nyo ba? pH 7.0 yung pH level na neutral. Meron kasi dito adjustment dito sa likod pang pH. Meron din dyan sa temperature. Pag in-adjust natin niya ganyan, ayan, makikita nyo yung temperature ngayon ay 22. Okay pa naman. Ayan, gustong gusto ng mga mushroom yan, mga ka-agri. Tapos yung nyo, low yung light. Ayan, meron dyan. Mapapansin may dry, kaya 4-in-1 siya. Meron din dyan yung moisture. Okay. Ngayon, kukan ulit natin ito. Nasa harap, i-adjust ulit natin. Balik natin sa temperature. Ganyan lang. Itong binili natin, mura lang naman to. Mabibili nyo ito sa Shopee or Lazada. Okay. Dito tayo. Tetest tayo. Ang dami ng suwi. Dito, ayan, natin pansin nyo yung hinapakapakan natin dyan. Lalo na naman na tetest tayo. Ayan, pansin nyo. Bilangin muna natin para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, kita nyo ba? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. At napaka-importante din yung espasyo. Hindi rin maganda na walang espasyo kasi sa reproductive stage sa magpagpapahinog ay need din ng espasyo. Okay, ngayon i-test natin dito banda. Nakita niyo kung ilan. Ayan, ganyan lang. May dala-dala tayong na dito, pamunas. Kasi pag hindi nyo pinunasan, parehas pa rin yung matitest nyo. Kita nyo ba? Test natin tong lupa. Kung ilan. Dito sa kwanto, punlaan dati. Teka. At di makita sa monitor. Ayan. 6 point. Taas oh. 6.9. Yung kuwan natin dito, ulitin natin. O 7.0, nag-a-adjust, tapos tuksok natin sa naka 3 inch yan. Talagang kuwan, mataas siya. Naglalaro sa 6.9 talaga pag in-steady natin. Tuksok natin sa pinaka 1 feet. Yan. Sa root zone na yan. Ugutin ulit natin. Yung ma-reading. Hindi niya ma-detect sa mataas ay malalim masyado. O tignan nyo kung hindi mapunasan, yan yung reading niya kanina. 6.9. Ganun na lang yung reading dyan, 6 point. Ayan, naglalaro siya 6.8, 6.9. Okay?
punasan ulit natin. Ganun yung naging kwan dito. Tignan nyo, mapapansin nyo, ay yung ang edad pala ng palay na natin mga ka-agri ay magto 25 days ngayon. Sinabi ko nga sa inyo sa 20 to 25 days wala na kayong makita, at tignan nyo bumibinat na. Lagpas tuhod na yan. Kabilis na lang yan mga ka-agri. Okay, tara sa iba. Test natin, napakaganda. Ito kwan natin. Pero mas matangkad to. Dito, kwan. Kahit makakuan lang natin ito, mula bago panicle exertion ay nasa kuan na tayo, hanggang baywang ay okay na mga ka-agri. Maaabot natin yan hanggang dibdib. Ito naman yung SL20H natin na problema natin dito. Tingnan nyo yung diskarte ko dito, papakita ko sa inyo. Ayan, yung diniskartehan ko, makikita nyo na kung magre-recover kasi nag-umpisa nga. Tingnan nyo, dalang pa dito tapos doon makapal na at matangkad. Ganun yan, kaya wag nyong pabayaan yan, nagiging acidic yung diretsong nakababad sa tubig. Kaya tingnan nyo, ginawan ko ng paraan. Drainin ko kahapon, dito na ako nag-drain sa kinutkot ko. Ayan, kita nyo, isang bukas, dalawang bukas. Ayan, ikatlo yun, nandun pala. 1, 2, 3, talagang tinapatan ko na. Ayan, para hintayin lang natin makarecover ito. Mga kwan siguro ito makarecover for 4 days. Ipa-recover natin at pahabain yung ugat niya para buminat konti. Saka tayo magpapapasok ng tubig, okay? Ganun yung gagawin natin. Tangkad na oh, pinsan nyo, yung hindi kwan. Nalulubog din ito pero continuous kasi yung tubig. Hindi naman natin pwedeng pakawalan yung tubig niyan kung nag-abono tayo. Tignan nyo na sa gilid. Oh. Dami na rin. Chowi at ang tangkad, di ba? Oh, tapos dito na lang tayo magsukat. Kasi mababasa tayo. Ayaw kong lumusong ngayon. Lamig. At umaambon pala. Umaambon konti. Ayan yun yung ano. Pansin nyo? Iron toxicity. Wag nyong kakalimutan, hindi yan zinc deficiency or natungro yung ganyan, no? Yung na ganyan, oh. Iron toxicity na yan. Pag ganyan, basta pag may nakita kayo sa mga Facebook pinupost or tinatanong sa inyo, ang tanongin nyo kaagad kung sa yung portion ba ng pinakita niyang palay ay malalim or lubak, doon na pupunta yung sustansya. Hindi pa totally na-decompose yung dayami, ganun na yun, mataas yung organic matter, nagiging ganyan, iron toxicity. Stunted siya, nagiging acidic yung ibabaw niyan, hanggang sa ilalim, sa root zone ay acidic, bumabagsak siya sa 4.5. Ayan, hindi pa tayo pwedeng magpapasok, yan binuksan ko rin yan, at least itong katabi natin ay kwan na, tawag doon, nagbitaw ng abono ay may time na kung ito makaka-recover. Yan lang yun naman yung porsyon na kung kasi pina-level ko nga noon, kahit kung walang bantay talaga walang mangyayari. Pinabantayan ko pero wala pa rin, kaya sa susunod tayo na magbantay. Yan yung tinabasan ko hanggang dun sa dulo. Yan, ngayon yan iaahon natin pag nagpatubig na tayo kasi mahirap iahon yan, may matitira. O, pansin nyo dito sa mas mataas, ang dami ng sowi kumpara doon. Kaya pag pinagsama natin yan, yung mga malalalim, yan, malalim, tapos yun nandun ay may isang pinitak. O, di ba ang dami ng sowi. Tapos strong, yung kwan kasi nga, kung makikita nyo yung lupa dyan, yung bulate ay nagbubuhag-hag din. Kaya yung mga microbes, sila rin yung magpipix at magre-release ng ibang sustansya. Okay, yan, pansinin nyo. Tapos dito, malalim din dito banda. Kasi kung saan yung malalim, doon na babalaho yung combine harvester at rotavator. O yan, sumasama yung one natin, no? Ayan, malalim din ito parte. Yan, para nakukan nyo na, tawag doon, natutunghayan nyo na. Ay, test pala natin. Yan. Test natin dito. Banda. Pause muna natin at i-set up ko lang.
Hindi ko pa nalinisan. Nagre-read pa siya, oh. Ayan, hinugasan ko na. Ayan. Pinunasan ko. Ayan, nagdala ako ng short ko. Tapos yun na. Kasi medyo malayo. Mababasa tayo kaya ganyan. O, tignan nyo, nakita nyo. 5.1 yung kwan niya. Mula 4 na kwan yan. Pulgada. Ayan, tinusok ko. Kita nyo, yung mga kwan. Kaya napaka-importante yung mayroon tayong pH meter. Measurement, pang measure kung ilan yung part, kung ilan yung pH niya at nasaan yung part na nagkakasakit, masusolusyonan kaagad natin. Okay, yung sabi ko sa inyo, kung malalim na bahagi, nakakita kayo ng ganyan, yung sabihin na natin healthy dun sa gilid, bungkalin nyo na buo yun, palitan nyo. Okay, tapos yung tanggalin nyo yan, ipalit nyo dun, pero wag na dun sa kuna kasi malalim na, malulubog din yan. Ipagilid nyo na lang. Okay, at least nakikita nyo na. Tara, kunin ulit natin. Ayan, pinapakita ko na sa inyo. Buti dito, isa-isa lang. O, yan, o. Re-recover din yan. Basta matuyuan na. O, mga kuwan pa siguro bago natin matuyuan to, 4 days. Sakripisyo natin. Kasi naman, marami pang tubig sa ilalim. Okay lang sa mga ibang kuwan natin, palay. Okay. Ito, tignan nyo itong natutuyuan dito. Tatangkad na. Kaya napaka-importante na pahingain itong content para magkaroon ng magandang oxygen at makapagtrabaho yung mga microbes natin. At yung sumusobrang sustansya gaya ng nitrogen, pag sumobra yan kasi lalong hihina yung palay. Pag nasikatan ng araw, wala kasing araw eh. Pag nasikatan sana ng araw yun, mas mabilis ang recovery. Tignan nyo, ito yung dating punlaan natin. Ang lalaki na dito. Pag binilang natin yan, marami ng sowi. Pero mas malakas talaga yung isa. Okay, cut muna natin. Punta tayo sa likod. Dito rin, at least naka-recover na. Tignan nyo, dati ito malalim. Actually, nalubog yung kwan dito, dito banda. Yung rotovator, dito hinaghihilaan sila dito banda, o, diba? Ang lalim, hindi rin natabunan nung naglinang. Kahit ipina-label na natin sa kanila 2 moves, wala pa rin. Pero doon ang kapal na doon, oh, medyo maluwang yung area na to, oh. At hindi rin nakuliglig ito kasi malalim talaga, hindi na nakuliglig. Pansin nyo, oh, mayroon pa yung mga rice stock dyan, oh. Hindi nakuliglig to, napakapakan ko lang para mabaon yung kwan. Okay, i-test natin ulit dito. Ayan, 7.0 na hugasan na natin. Yung pala kanina nandun, at least tumaas na, 4.5 dati. Tignan nyo, mataas na. Try natin dito kung ano yung pH level naman dito. Ayan, oh, diba, hindi pa kumapal. Parang mukhang hindi madidrin to, walang pagdrinan talaga, oh. Next naman dyan, malalim din sa sukuan. Madidrin lang to kung ito, idadiver natin to. Maggagawa tayo ng kanal dito. Ibabagsak natin ulit dun sa Longpin 2096. Ganun yung kwan dyan, oh. Kaya ito, at least hindi naman ganun na nagkakasakit na masyado. Gawin na lang siguro natin ito yung continuous yung pag nagpapasok tayo ng tubig dito, continuous. Ibagsak muna natin doon. Yan, i-test natin. 5.2 yung kwan dito. O, at least hindi na ganun na 4.5. Bagsak sa 5 pababa. At least okay na. Hindi ganun kakon itong kwan niya. Lupa dito. Okay? Tara. Sharing is caring. At least kwan naman. Tingnan nga natin. Naglalabas naman ng sowi na. Nakukorek na. Bumili kayo. Ito yung paraan para kung tingnan nyo yung katabi natin. Hanggang ngayon, hindi pa. Matanda na yan. Buti triple to yan. Mas matibay. Sa kwan, lubugin. Pero kahit gaano nga katibay, sinabi ko sa inyo kung ganyan yung pagkalinang, hindi na kwan, ang daming malalalim. Ayan, ay walang mangyayari.
Wala kayong aanihin sa ganyan. O, tignan nyo dito, ang ganda na oh. At napapansin natin itong SL, medyo mahina talaga sa climate. Pabago-bagong climate. Pansin nyo, parehas yung binitaw nating abono, parehas yung formula. Pero pansinin nyo yung tip niya. Kasi nga may kalaparan siya ng dahon, namumula-mula. Yan yung kahinaan ng sa sowi okay naman kasi basta nadridrinan yan, mas gusto nyo nadridrinan ay okay. Tignan natin kung makarecover ito pag nag-top dress tayo. Magkakarga na tayo ng 006 ulit. Tignan nyo. Kita nyo ba yung tip niya? Ayan. Diyan nyo na mapapansin yung talagang matibay na palay sa lamig ng panahon. Biglang hahangin. Tapos biglang kagaya nito umaambon. Umaambon. Tapos biglang mataas yung humidity. Biglang hahamog sa umaga, dumiretso na. At biglang uulan. Ang abutin ng palay talaga ay sakit. Ito yung pinagtatambak natin. Ayan. Tignan nyo. Nag-abono kahapon. Punong-puno yan. Wala na. Kasi ang daming butas. Hindi ko sinara. Kasi hindi rin natin kailangan yung tubig. Kung wala lang sanang mga ganyan na malalim, pwede nating nakatrap lang yun para baka papasok pa dito sa gilid yung tubig na tagas niya na may urea. Ayan, ito naman yung ika 1, 2, 3. Dito na yung last, ika-4 na pinitak oh. Kaganda nung SL dito. Yan, kaya napaka-importante itong kanal para mahugot ko yung sobrang patubig nila. Yun, ang ganda na. Pero kaso tinatamaan yung tip niya, at least konyan ilang dahon. Tingnan natin kung ilang dahon yung tinatamaan. Halos ikatlo. Yung old dahon yung tinatamaan dyan. Mga ka-agri. Bilangin natin. Ito, yung tip niya. Yan. Normal na yan. Basta kahit i-fungicide nyo yan, i-bactericide nyo yan, kung ganito palagi, yung panahon ay hindi kakayanin yan, lalo pag mataas yung nitrogen nyo. Solusyon lang dyan, balansihin or mas mataas yung potassium para patigasin yung pala. Yun yung solusyon dyan mga ka-agri, para hindi sakitin. Ayan o. Bilangin natin. 1. Ikatlong dahon yung karamihang nasugat na ganyan. Kasi maglalabas na yan ng 4. Pag 5 at 6 na, flag leaf na yun, mga ka-agri. Pag lumabas sa PI na yun, lalabas. Yun na yung hudyat naman na magta-top dress na tayo. Dito naman yung SL8H yan. Medyo na rin, bumibinat na rin, oh, sumasabay. At saka delay, ang pagpapabinat ngayon ay medyo may delay dahil mga ka-agri. Tawag doon. Pangit ang panahon, malamig. Okay, itest natin dito sa SL. Kapal dito oh. Tsaka ang lapit. Pansin nyo, itong SL natin, nahuhuli ito, mas mapandak. Pero yung espasyo, yan lang. Pati yung paganon niya, naging 15 by 15 ito. Ibig sabihin, ang kapal nito, kung ganon na yung espasyo tapos ang daming puno, gawin nyo dito ay dagdagan ng abono. Kasi pag binitin din natin ng abono to, mahirap patangkarin. Lalo kung wala tayong ginagamit na support na organic foliar or synthetic man yan mga ka-agri. I-test natin dito. Ganda ng lupa oh. Dito. Test tayo dito. Bumubuka oh. Inyo, itong SL natin. Ang problema lang natin dito sa SL, ang dami ito pupuupog. Kaya lang ito, patangkarin natin, dami ng puno niyan. Try natin, yan, test natin. Kita nyo ba? Ayan yung lupa dito, 6 point. Kita nyo? 6.5. Yan. Nagagalaw ko kasi 6.5 to 6.6. Yan, nagagalaw ko kasi yan.
Basta 6 pataas yung kanyan at bilangin natin na yun. Bilang tayo ng sowi. 1, dun sa malayo dito sa kanikatlong tundos. 1, 2, rows. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. So may 27 yung iba dyan. Tapos ang lapit 15, 15. Ibig sabihin niya sa population density, kahit mag-average lang tayo ng kunwari sa 15, kaya ng 200 kaban sa 15 or sa 20, kaya ng 200 kaban sa 20 by 20. Sa 15-15 kahit 15 sowi lang, kung napatangkad natin at napalabas natin yung mahabang uhay ay kahit 15 lang. Ganun yan, mas malapit. Kung mas malapit, parehas naman yung uhay, haba ng uhay na timingan ninyo, napatangkad nyo. Habang mas malapit, napatangkad nyo, parehas din yun. Nakuan, mas kukunti yung average para sa 200 kaban per hectare mga ka-agri. Ayan, okay. Tara dun sa sinasabi ko na bininat doon sa Longpin 2096, ang haba na pala. 21, i-post muna natin. 2096 doon, tignan nyo doon sa dulo na natatakpan. Tsaka lang maarawan kung oras na ng alas 12, mga alas 11, ganun. Nakaganyan na yung arawan na. Kulang yung solar radiation doon, pero tignan nyo, 1 into lang yon dahil nagkulang na yung binhi natin. Kaya sa susunod magdadagdag pa tayo. Pause muna natin. Okay, hanggang dito yung SL 8H natin. Dito banda yung sinabi ko sa inyo na huli. Ito na yung last 1, 2, 3. Doon yung makapal. Tapos dito, pa isa-isa din dito bininat, pero tignan nyo ay kumapal na. Halos pumarehas na. Tapos mas malayo yung pagtatanim na dito kasi paubos yung dito yung bininat nilang dalawa. Tapos doon sa punlaan natin na 1 into lang. Pero tignan nyo, basta yung lupa ay nakakondisyon na. Tignan nyo, ito yung dalawang pinitak natin na mataas na medyo pangit yung lupa nun. Pero tignan nyo, kahit tignan nyo sa gitna, di ba may nagbubuhaghag. Okay, tara sa Longpin. Yung Longpin natin dito, natabasan na rin yan. Ready na ako niyan. Pag nagpatubig na tayo ay kuwan na lang ang gagawin natin dyan. Tawag doon linis ahon. Diba mas matibay yung Longpin natin. Pansin niyo yung dahon ay malinis. Unlike dun sa SL, tinatamaan ng may sugat yung dahon niya. Di ba? Pansin nyo? Yung pa isa-isa noon, bukang-buka. Tingnan nyo. Yung sinasabi ko makapal na dito, 1 into talaga dito. Tapos ang layo. Pansin nyo ang lalayo. Pero nagsalubong na. Di ba? Kalinis. Kaya sabi ko kasi itong Longpin kasama na sa natin. Longpin 2096 highly recommended na to. Patangkarin na lang natin ng 105 cm na sa brochure nila. Kanyo na lagpaspuson para ma-hit yung 280 na potential yield na naka-record sa kanila. Okay? Ayan yung sukatin natin kalakas mag-sowi. Kahit pa isa-isa noon. Halos parehas. Sukatin natin dito. Tingnan nyo dating mabuhangin ito. Pero pansinin nyo, madaling matuyuan. Maraming nagtatrabaho. Ibig sabihin, healthy yung palay. Yan, yung mga ganon, yung mga maggots lang noon nung kinontrol natin yung herbicide kasi hindi na nag-herbicide, kinontrol natin yung damo. Pansinin nyo yon, mga naglalabasang ugat. Ayun, meron kasi nagbubuhagal dito. Ayan, maraming ugat yan. Okay, test natin ulit. Ayan yung kanyo. Diba? Ang dami. 7. Okay. Test natin tong lupa dito kung gaano ka healthy. .5. Talagang naglalaro na tayo sa 6.5 kung healthy yung lupa.
Nasa 6.5. Ang neutral na ay 7.0. Ang kailan na niyan ay pataas na sa kung na papuntang 8. Okay, sharing is caring. Magandang araw ulit sa ating lahat. Masaya akong binabahagi sa inyo. Nandito sa Agritipid PH. Andan tumulong sa inyo. I-PM nyo lang sa Facebook account April Banalsuge. Puntahan nyo yung YouTube channel natin Agritipid PH at i-PM nyo yung mga kasamahan natin sa group chat sa Agritipid PH. Ang daming magagaling doon. Ang gaganda na ng mga palay nila. May target yield tayo. Mayroon tayong sinusunod na protocol para maitaas ang ani. Target yield natin 200 to 300 per hectare. Maraming salamat. Bye-bye. Ito naman mga kagreyo, tabi ulit ng gubat. Ayan, tingnan nyo. Ito yung dinadaanan natin. Oh. Pag nagpulyar yan. Ito yung dinadaanan kaya medyo maluwang na. Ito yung pangalawa. Pansinin nyo, yung pagkatanim naman dito ay malapit. Okay, tingnan nyo. Malapit. 15 by 15 yung pagkatanim dito. Dito naman banda, babae yung nagtanim dito. Balikan nyo yung YouTube channel natin. Nandun na-upload natin nung umikot tayo. Ang ganda ng pagkatanim dito. 15-15, ang kapal na. Pero yun nga ang sinasabi ko, dagdagan nyo yung ibibitaw nyo na abono para mapabinat. Kasi pag kulang din, manghirap pabinatin dahil sa population. Marami. Tapos pupog, ang daming puno. Kaya pag tinitignan ko ito, baka malapit na mag-average ng kwan ito. Kung sa 2020, tapos naging 15-15, malapit na mag-average ng 20 to 30 puno yan mga ka-agri. Tapos yung susunod dito, mababa na yon, puntahan natin. Susunod dyan ay doon naman yung pa isa-isa ulit, yung dinaya noong lalaki na nagtanim dyan ang layo. Tapos hindi pa maganda yung pagkalibiling. Kaya tignan natin mga ka-agri. Okay, ipapakon ko sa inyo. Ito yung mas mababa na dito. Yung tubig dito, tagas, pumupunta dito. Pansinin niyo ito yung mababa, hindi level. Sa susunod ipakayod natin papunta dito. Kaya ang ginawa ko dito, kaya hindi na siya inabutan ng tawag doon. Iron toxicity, yung natutoxic yung pala, hindi na inabutan. Ayan. Pero ito, pag nagpatubig tayo, ayan, inubos ulit ng kuhol yan eh. Buti pinulot ko na. Kukuha tayo na lang dito sa kabila. Pupunta natin dyan. Hahabulin natin yung kwan dyan. Yung espasyo na hindi sumibol yan. Kaya nga pag pinagsama natin yung mga malalalim ay may isang pinitak. Sayang yun. Bababa yung ani natin doon. Ititest natin ito. Kung ano na yung pH. Kasi ito pag pinabayaan ko to, ayan, ginawan ko ng kanal, mapansin nyo, ayun hanggang doon. May kanal dyan, papunta dito. I-drainin ko muna dito sa katabi natin, ayan. Kasi mas mababa, ayan, nakabukas yan. Kahit na umulan, ay kailangan mapix yung tubig nyan. I-test natin kung okay na, sara na natin yun, pwede na. Test natin yung kung dito banda. Kung ano na yung lupa dito, kung okay na, hindi na acidic. O okay na. 6.5, 6.2 pag ginagalaw natin, o. Yan. Nasa 6 na yon. Seven, tapos 6 na talaga. 6.3, 6.2 yung measure nya. Okay, pause. Ang mangalngal ta bisukulatan. Ang kayangal-ngalan di bisukulay, hindi na magtaltalnan. Pinitot ko tinay na alos minalang mo pinitot ka. Ginakakot-kot. Ah? Wa, madida kayatan. Pangit pa naman. Pangit. Nagsakit ti pagay.
Bigla nga nakalamlam bigla agangin, bigla nga awanti solar radiation. Sabayan na pa agamor. Wah. Maudit arangkada ti pagay kung panaggipin ano kasaw. Pakita lagi ko. Ito pala mga ka-agree yung ginagawa kong kuan, hindi ko na itinuloy. Distansya ng pagpulyar ko. Ito dito sa nakahiwalay. At least meron na makikita ko yung starting. Kasi minsan pag kumapal na yan, hindi ko na makita pag nagpulyar ako. Ganyan yun, ito yung sinasabi ko sa inyo na bagsakan ko ng sobrang tubig. Napupunta dito yung mga ibang sustansya. Ganyan na siya kakapal. At katangkad, humahabol na. Nahuli noon ito na buminat dahil nga palaging nalulubog, pero tignan nyo kung na-fix na ng mga microbes yung lupa, mga dayami dyan na decompose na, kaganda bumulas. Ganda nyan, malaki yung aanihin natin dito banda, ang ganda ng pagkatanim, tapos talagang ano, halos na pantay. Okay, ito yung binantayan ni tatay noon na talagang binantayan niya yung naglinang. Ayan oh, kapal. Diba? Dito tayo aani ng maganda. I-test natin, gusto nyo? Test natin yung lupa dito. Saan ba tayo magti-test? Dito. Yeah, dito. Test natin. Diba? Ang lapit din. Lapit din oh. 2015. Test natin dito. Healthy. Pati soil. 6.65 6.5 pa rin, basta yung maganda ang lupa 6.5 yung pagkakuan niya, gano'n yung kalalim, yung pinakatip niya lang 6.5 yung kuan niya, yung lupa natin dito ay 6.5 oh, napakaganda oh. Diba? Yun, hinuhuli pa ng pamangkin natin, puro kanyo malalim din, puro kuhol. Okay, sharing is caring. Tara na, ito yung pangalawang pinitang, pigirin na yan. Tibay din itong NK5017, hindi tinatamaan. Dati yan yung tinanim natin, inanin natin dito. 54 bags itong dalawang pinitak na to. Yan, NK5017, ang linis. So yung problema lang dyan, malayo o kinulang sa binhi. Yung katabi natin. Okay, sharing is caring. Linis, oh, pansin nyo, linis. Parang Amerikano. Yung NK, kalinis. Yan, oh, makita nyo na yung diferensya kung gaano kakapal. Diba? Ito yung pinapakita ko sa inyo sa pangalawang pinitak. Active tillering stage to, kalakasan na magpalabas ng sowi. Tingnan nyo, kahit itong natatakpan oh, nagpapalabas ng marami. Bilang tayo dito. Yan, ito yung pinakamanipis. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Diba? Ganyan lang kanipis. 21 na. Oh. Parang anli ako konti, pero 21 na yan mga ka-agree. Kaya yung mga mas makapal, mga ganon, malapit na sa 30 yun. Marami pa tayong time na magpasuwi. May ika 25 days pa lang ito ngayon mga ka-agree. Okay, sharing is caring. Ganun na lang. Happy farmers, maraming salamat. Good morning. Good morning. Wala tayong activities ngayon, kaya may time tayo na umikot. Ayan. Yan, pinunta ko yung banner dun para mayroon namang banner. Dito naman sa pure organic natin, pinakita ko na kanina doon. Makapal na, sumasabay naman. Pansinin nyo, iganon ko, sasabay, parehas. Lalo lang doon sa harap, kapal na doon. Bye bye. Uulan na. Ngayon na mapindot. Teka. Nabasa.